Tayo po lahat ay tumayo. Sige po. Seta na po ba yung mga puso natin na magpuri sa Panginoon? Handa na po ba? Wala na po bang sagabal? Sino po ba yung may sama ng loob na dito? Tayo po lahat ay manalangin. Atin po manyayahan ang presensya ng ating Panginoon. Ating ihanda yung ating mga puso sa ating pananambahan, sa ating pag-awitan sa Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, Lord, sa bagong umaga na ibinigay niyo po sa aming Panginoon. Hindi sa lahat sa kapahingahan kagabi, Panginoon, na ikaw ang siya nag-ingat sa aming Panginoon nung unguarded kami, Panginoon, sa aming pagtulog. Salamat sa kalakasan na meron kami ngayon, Panginoon. Salamat sa almusal kanina, Panginoon. Salamat sa upuan na ito, Lord God. Kami nakatayo sa kalakasan na meron kami, Panginoon. Sa katali namin, Panginoon, at sa iglesia ng Panginoon. At higit sa lahat, sa kalayaan, Panginoon, sa karapatan na kami makalapit sa iyong banal na presensya, Panginoon. Lord, kami mga makasalanan, Panginoon, at kailanman hindi kami umabot sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Dahil sa umagang ito, Panginoon, binibigyan mo kami ng kalayaan, Lord God, upang makapagpasalamat, makalapit sa iyo, Panginoon, at maranasan kami. Kaya, Panginoon, mula sa aming mga puso, hanggang sa aming mga labi, patuloy namin sasabihin magsasalamat at kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay. Ating mo palakpakan natin, Panginoon, na natin sa kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat umamahal. Iyong bawal, magpawalang hanggan. Sa kay buti mo, Panginoon. Ika'y laging tapat
na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, Sinasamba dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Napabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Atin pong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
tayo lumapit sa banal na presensya ng ating Panginoon. Sa susunod po nating aawitin, gawin nating personal itong pasasalamat sa ating Panginoon. Ating alalahanin kung paano tayo iniyahon ng ating Panginoon sa putik ng kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang sukdulang biyaya. Pumiliin ka. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at magasin mo ang pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iniwan mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya
tayo para sa bawat isa sa aming Panginoon. Tunay nga, Panginoon, inibig mo kami sa kabila ng aming karumihan, Panginoon. Iyakap mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pag-ibig mong wagas, Panginoon. Nanatili kang banal, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng pag-abot mo sa amin, Panginoon, ng mga makasalanan. Kaya kami, Lord, lubos nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya mo sa amin, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa bagong pag-asa na meron kami, Lord God, sa piling mo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy kami sasamba, at patuloy natin aawitin, Panginoon, na wala ka katulad sa aming mga buhay, Panginoon. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Wala ka katulad. Panginoon, sa umagang ito, patuloy po naming nais maranasan po ng presensya mo. Kaya patuloy niyo po kami samahan, Panginoon. Sa umagang ito, hindi lang sa pag-awit na maging sa aming pagbibigay at pakikinig ng iyong mensahe sa pagsunod, Panginoon. Kami patuloy na magpupuri. Sasamba sa iyo ka na naman. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord God. We invite your very presence, Panginoon. Kasamahan kami sa umagang ito. Ito po kami papuri pagsamba. Pasasalamat sa aming dakilang Diyos sa buhay. At lahat po ay magsabi ng aming So yun po, magandang umaga po. Na-bless po ba tayo ngayong umaga? So yun, ngayon naman po, magbigay po naman,
lumaban naman po tayo sa pagbibigay. So, yung tanong po sa atin, why should we give as a way of honoring God? Bakit nga daw po? Dahil God is a giving God. So, paano po ba nasabi natin na God is a giving God? So, kung meron po kayong mga Bible, makipagbuklat po tayo sa John 3:16 o 1:3 verse 16 po. So, sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ayun po, no, nung 14, ang saya po natin dito. Ang dami po, Hearts Day po, no? So, alam po, hindi lang po dito kahit sa labas, ang dami pong nag-celebrate, no? Talagang, ramdam na ramdam natin yung pagmamahal, di ba po? So, ayun po. So, dito, di ba pag, tuwing, Hearts Day, talagang, todo effort, no? Nagbibigay ng flowers, chocolates, talagang makikita mo yung effort, no? Talagang mapagbigay tayo. Lalo na sa, kapag mahal natin, di ba? Talagang hindi tayo madamot. Talagang mapagbigay. So, ganun din po si God, no? Hindi po siya naging madamot sa atin. Binigay lang naman po niya sa atin yung greatest gift, no? When He gave Jesus. So, ayun po. At nung binigay niya po sa atin si Jesus, binigay niya po yun sa atin ng merong pagmamahal. At nawa sana ganun din po tayo, no? Every time po na magbibigay tayo, samahan din po natin ng pagmamahal. At hindi lamang po dito, kahit sana sa labas, ma-extend din natin yung love. So ayun, una po, sabi po dito, kapag tayo ay magbibigay, dapat mayroong pagmamahal, no? So pangalawa, ibigay natin ito kung ano yung meron tayo. Sabi po dito, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So meaning po kaisa-isa, no? Sobrang mahalaga yon sa kanya. So tayo po ba, ano po ba yung meron tayo ngayon? Pera, di ba? Sobrang importante po sa atin ito kasi hindi tayo mabubuhay kung wala nito, no? Kung wala tayong source of income. Kaya ayun, di ba? Kung si Jesus nga, kung si God nga, di ba? Hindi siya naging madamot sa atin. Ibinigay niya kung ano yung meron siya. Yung kaisa-isang meron siya. So, sana tayo ganun din, no? Kung ano yung meron tayo, ibigay natin ito sa Panginoon. Kung ano yung nararapat sa Panginoon. So, ayun, magpatuloy po tayo. Sabi dito, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung mga possession na meron po tayo dito sa lupa is hindi po siya secure, no? Sabi po yun sa Matthew 6, verse 19. Kaya, di ba? Huwag daw po tayo mag-iimpok dito ng kayamanan sa langit. Ay sa lupa, di ba? Kasi hindi nga siya secure. So, yun. Treasures on earth do not promise eternal joy. Kaya tayo dapat po ay mag-impok po tayo ng kayamanan sa langit. So, ayun po yung una na una, kapag tayo daw po ay magbibigay, dapat merong pagmamahal. Pangalawa, ibigay po natin kung ano yung nararapat para sa Panginoon. At pangatlo, huwag daw po tayo mag-iimpok dito ng kayamanan sa lupa, no? Kasi hindi daw po to, wala tayong promise na eternal joy. So, ayun po. As we bring po our offerings, no, let us operate po wholeheartedly. So, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na makapagbigay sa iyo, Panginoon. Lord, open niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na kapag kami po ay nagbibigay, Panginoon, ibigay po namin ito ng may pagmamahal, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng pagmamahal niyo, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Saliksikin niyo, Panginoon, ang puso ng mga magbibigay, Panginoon. At nawa, magamit po ito namin sa kakalawak, Panginoon, ang kanyang kaharian dito po sa lupa, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Kayo na po ang siyang may taas, Panginoon. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, ipanalangin po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa aming kakayahan o God na makapagbigay po sa gawain mo. Lord, continue to strengthen us, Panginoon, and continue to enable us, Panginoon, to give wholeheartedly, Panginoon, and joyfully, Panginoon, sa gawain mo. Salamat po, Panginoon, nawa yung aming mga ipinagkaloob, Panginoon, ay tunay na makapagbigay ng kapurihan sa pangalan mo. Maraming salamat po maging sa amin pong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas. Ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Dinadakila ka namin sa aming kalagitnaan, O God. Lord, we pray na i-open mo yung aming mga spiritual eyes na makita, Panginoon, yung katotohanan sa salita mo. At Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa biyaya ng mabuti mong balita. Salamat, Lord God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang magandang umaga po sa ating lahat. Ngitian mo naman yung katabi mo. Sabihin mo, masaya ako na kasama kita ngayon. Sige po, dako po tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Ngayon po, pagpapatuloy po natin yung lesson natin tungkol po sa Beatitudes. No, ito po yung pangatlong linggo na pag-uusapan po natin yung tungkol sa bagay na ito. Nung mga nakaraan po, nakita at mas naging malinaw po sa atin yung ibig sabihin ng una at pangalawang Beatitudes. No-recall lang po natin yung una. Yung una po, sabi, ipinaliwanag sa atin that being poor in the spirit ay tungkol po sa pagkilala o pag-recognize ng isang tao doon po sa deepest need niya sa Panginoon. And to grow in that longing na may dependency po sa Diyos bawat araw. These people po realizes na kung sila po ay malayo sa Diyos, sila po ay mga spiritually bankrupt. At sila po ay very much aware of their desperate need for God. Pangalawa po, blessed are they that mourn. O pinagpala ang mga nagdadalamhati. Yung pagdadalamhati po na tinutukoy dito ay yung mourning ng isang tao para sa kasalanan. At sa marami pa pong mapangwasak na epekto nito. Hindi lang po sa kanyang sarili, maging sa mga tao po sa kanyang paligid. At maging sa mundo po. These people are grieving over sins, and in response po, they turn to God in repentance. Ngayon naman po, tignan natin yung pangatlong beatitude na makikita po sa same book and chapter sa verse 5 po. Matthew chapter 5 verse 5.
Sabi po sa English, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth." Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Sa ibang Bible translation po na Tagalog, hindi po mapagpakumbaba yung ginamit na word, no, para po sa salitang meek. Ang salita ng Diyos version, ang katumbas po ng salitang meek sa Tagalog ay maamo. Sabihin mo, maamo. No, and I think po this word is more appropriate po sa ating pong pag-aaralan this morning. Alam niyo po, maraming tao yung may misconception or nami-misunderstand yung salitang meek pag naririnig po nila ito. They tend to equate meekness po sa word na weakness. No, meekness, weakness. Akala nila same lang yung mga salita na yun. No, being submissive to the point po na powerless na yung taong ito. O nagiging sunuran na siya sa iba. No, akala nga kasi nila, the word meekness and weakness are the same. Madalas din po na ina-associate yung salitang ito sa attitude ng isang tao na pumapayag na lang natapakan siya ng iba. Nawala na lang siyang gagawin dahil sa takot. Na hindi po yun yung ibig sabihin ng salitang meekness or meek. Na kapag meek ang isang tao, ibig sabihin mahina siya. No, hindi po. Tandaan po natin, mismong si Jesus po, inilarawan yung kanyang sarili bilang maamo at mapagpakumbaba. At sure po ako na wala po ni isa sa kwartong ito na ide-describe ang Panginoon bilang mahina. Tama po ba? Amen. Again, meekness does not mean weakness. May ilan pong kilalang tao sa Biblia kung saan sila po ay inilarawan as meek. At sa buhay po nila, makikita natin na yung pananaw po ng ilang tao tungkol sa meekness ay mali. These men who are considered meek ay yung mga malalakas na tao na nabuhay po sa kasaysayan. Tignan po natin yung ilang halimbawa. Sa Numbers chapter 12 verse 3, si Moises po ay tinawag ng Panginoon na meek. Sabi po doon, ang lalaki ngang si Moises ay napakaamo, higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Moses was a strong and great leader. Siya po ay nanindigan sa harapan ng isa sa mga pinakamakapangyarihang Pharaoh nung panahon niya po na si Ramses. Pinangunahan niya rin po yung mga tao ng Diyos sa ilang hanggang doon po sa border ng lupang pangako. Pangalawang halimbawa po ay si Jesus. Inilarawan po si Jesus sa Mateo chapter 11 verse 29 bilang maamo at may mababang loob. Sabi po doon, "Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob." Ganito man po yung description sa Panginoong Jesus. Pero hindi po ibig sabihin nito na siya ay mahina o walang kapangyarihan o walang kakayahan. Mababasa po natin sa ilang accounts sa Bible that Jesus could stand up to the winds and waves. 2 beses niya rin pong itinaboy yung mga nagpapalit ng pera o yung mga money changers palabas po ng templo gamit po ang isang latigo na gawa po sa cords or kwerdas. Para mas maunawaan po natin yung salitang ito, yung salitang meek, mahalaga po na tignan natin yung kahulugan nito doon po mismo sa original language nito at kung paano po ito ginamit. The word meek comes from the Greek word praus, which often translated meekness or gentleness. Yung pagiging maamo po sa context ng verse na ito ay hindi po tumutukoy sa pagiging mahiyain ng isang tao.
Hindi rin po ito yung pagiging indecisive. Hindi rin po ito yung kakulangan sa kumpiyansa or confidence sa sarili. Hindi po ito yung isang taong duwag at walang paninindigan. Ang salitang meekness po ay ginamit para ilarawan yung isang soothing medicine na nagdudulot po ng kaginhawaan. It also describes as cool breeze o malamig na simoy ng hangin na nagdadala po ng refreshment. At yung huli po, ito po ay ginamit din para sa isang mabangis na hayop na sinanay in order to be useful. So dito po maaari po natin sabihin na to be meek is to have control, strength. O ang pagiging maamo ay ang pagkakaroon ng kontroladong lakas. At sa madaling salita po, it is power under control. Medicines are powerful. No? Maaari po itong gamitin ng mabuti na magdudulot po ng kagalingan sa isang tao. Pero alam din po natin na pwede itong gumawa ng malaking pinsala when it's abused. At kapag ito po ay ginamit ng walang tamang kontrol. Ang hangin po can bring refreshment sa ating katawan, especially po kapag sobrang init. Pero kapag ito naman po ay sobra or full force, ito po ay maaaring magdulot ng damage or pinsala sa tao at sa mga bagay sa kapaligiran. Ang isa naman pong mabangis na hayop or wild animal can be reckless o dangerous. Pero kapag ito naman po ay sinanay, this animal can be useful and helpful. Ito po ay magiging kapaki-pakinabang. So being meek does not imply being powerless. O ang pagiging maamo ay hindi kawalan ng kapangyarihan. Sa halip, ito po ay yung paggamit ng kapangyarihan o kalakasan ng maingat. Maayos at tama. No? Hindi po impulsive, hindi po pabigla-bigla. This character po ay hindi ginagamit para sa pang-aapi. Hindi po ginagamit sa panlalamang o pandadaig ng kapwa. No, katulad po ni Kristo, upang magamit po sa kapakanan at ikabubuti po ng iba. No, to empower, to encourage, at magamit po sa paglilingkod at upang mapagpala po ang lahat para sa kalwalhatian ng Diyos. To be meek means to be gentle, na mahinahon, to be humble, mapagpakumbaba, considerate, maalalahanin, and courteous, magalang po. Meekness is strength or power under control. Sa Bible po, may ilang passages yung nag-i-illustrate ng bagay na ito. In Matthew chapter 11 verses 28 to 29, sabi po doon, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubos na nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan." Ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita sa mga verses na binasa natin. Makikita po natin kung paanong si Jesus po na makapangyarihan sa lahat ay kinuha at ipinatong po sa kanyang sarili at pinasan yung pamatok para magawa at makasunod po sa kalooban ng Diyos. Ganon din po sa atin. No, Jesus calls on us to take on the yoke of submission to God's will. Tinatawag po tayo upang pasanin yung yoke na sinasabi po sa verse na ito at makiisa po doon sa ginawang pagsunod at pagpapasakop ni Kristo sa kalooban po ng Diyos. Sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 2 naman po sinasabi, "Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon
ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. In this passage po, pinapakita na ang meekness o yung pagiging maamo ay nangangahulugan ng paglakad ayon po sa ating tungkulin at kapamaraanan ng Diyos. At ito rin po ay pagkontrol sa ating mga saloobin o yung ating attitudes toward po sa ating mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po, sa isang tahanan, hindi po mawawala yung minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero at the end of the day, pamilya pa rin kayo. Ganon din po sa atin. Tayo po ay isang pamilya. No, aminin man po natin o hindi, minsan may mga bagay po tayong hindi na pagkakasunduan. But since Christ is the head of this family, of this church, tayo po ay tinuturuan ng Diyos na magkaroon ng kahinahunan, ng pagpapakumbaba at pagtsatsaga po sa ating pakikitungo po sa bawat isa. Isa pong magandang kahulugan ng salitang humility is to think of yourself less. Hindi po ibig sabihin ito na wag na nating isipin yung sarili natin. Dito po kinoconsider natin yung sarili natin na mas mababa kaysa sa ibang tao. Pero not to the point po na magsa-self-pity na tayo. Ito po yung klase ng pagpapakumbaba na inuuna mo yung pangangailangan ng ibang tao bago po yung sarili mo. Sa Colossians chapter 3 verse 12, sabi po dito, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. In this chapter po, ang context po nito ay dapat nating ilibing yung dati o luma nating pagkatao. Na kung dati lagi yung sarili at kagustuhan po natin yung nasusunod. No, ngayon po, dahil tayo ay hinango na at binago na ng Diyos, tayo po dapat ay nagpapatawad na sa isa't isa. No, at nagpapasako po sa Diyos. Having this kind of meekness po ay tumutulong na maiwasan at mapigilan yung natural desire ng isang tao na magrebelde at gawin po yung sarili niyang pamamaraan. Dahil ang nais na po ng taong ito ay mas ilapit pa yung sarili niya sa Diyos at sumuko sa Panginoon bilang pagsunod po sa Kanyang kalooban. Kung bibigyan po natin ng panahon na aralin na mabuti yung 8 Beatitudes na tinuro po ni Jesus sa aklat po ng Mateo, makikita natin yung bawat beatitude ay may kinalaman po sa isa't isa. Or meron silang relationship or connection sa isa't isa. Tignan po natin yung unang 4 na minention po. Una po, sabi doon, blessed are the poor in spirit. Dito po tinutukoy yung mga taong umaamin. No, yung taong may realization na sila po ay may condition at pinagdadaan ng spiritual poverty. Na ang tao pong ito ay naiintindihan na siya ay walang kapangyarihan para iligtas po yung kanyang sarili. Pangalawa po, blessed are they that mourn. Dito naman po sinasabi na hindi lang basta nakita ng taong ito yung kanyang kalagayan, no, yung kanyang spiritual condition, na siya ay makasalanan din at walang kakayahang iligtas yung kanyang sarili sa kapahamakan. This person po act upon that knowledge. No, kumilos po yung taong ito. Dahil ganito yung kalagayan niya, meron siyang ginawa. Sabi po sa atin last week, this person grieves over his sins.
over the sins of other people at maging sa mundong ito na hiwalay po sa Diyos dahil sa kasalanan. Pangatlo po yung pinag-uusapan natin ngayon, blessed are the meek. Ito naman po yung mga tao na nauunawaan yung kanilang kalagayang spiritual. These people mourn over their lost condition. At higit sa lahat, ang mga taong ito ay handang isuko ang kanilang buhay sa kalooban ng Diyos. At yung pang-apat po no, na pag-uusapan po natin next Sunday, blessed are they that hunger and thirst for righteousness. These people naman po ay natutunan ng magpasakop sa kalooban ng Diyos. And as we continue po with this series, katulad po ng sinabi ko kanina, makikita po natin na lahat sila ay magkakaugnay na character traits, no, building upon each other para ipakita yung holistic vision ng isang matuwid na buhay in accordance po with God's kingdom. Kung saan makikita po natin yung tunay palang kagalakan ay mararanasan at magmumula po sa isang pamumuhay na may pagpapakumbaba, compassion, and purity. Essentially, each beatitude po reinforces the others para makalikha po ng isang unified path towards spiritual fulfillment. Kanina nagbanggit na po ako ng ilang mga tao mula sa Bible na namuhay po ng may kaamuan at kababaang loob. Kasali rin po dito si Abraham. Very familiar po tayong lahat kay Abraham. Alam po natin na si Abraham ay pinili ng Diyos na maging ama ng mga Hudyo at sa lahi po niya napili ng Diyos na magmula ang Mesiyas. Pero kahit ganun po kadakila yung naging posisyon ni Abraham, hindi siya namuhay ng may pagmamataas. Nabagkus siya po ay patuloy na namuhay na may kababaang loob. No, at saang bahagi po ng Biblia natin makikita o saan evident yung ganitong character ni Abraham. Sa Genesis chapter 13 verses 7 to 9, no, ito po yung tagpo na maghihiwalay na sina Abram at Lot. Basahin ko po. Sabi dito, at nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abram at mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at ang Perezeo ay naninirahan noon sa lupain. Sinabi ni Abram kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo'y magkapatid. Verse 9, di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Himiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Dito po makikita natin na nagkaroon ng conflict sa pagitan po ng mga pastol na kasama nina Abram at Lot. Pareho po silang may napakalaking kawan ng mga hayop. Ang problema po, nagkulang sila sa space, no? Nagkulang po yung space na meron sa lugar kung nasaan po sila para i-accommodate po yung bilang nila at ng mga hayop na dala-dala nila. Since Abraham possesses the character of being meek, hindi siya nakipagtalo. Sa halip po, naipilit niya yung sarili niyang karapatan, sinikap at pinili ni Abram na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng kanyang mga pastol at ni Lot. Isa pong malinaw na katangian ni Abram na nabasa natin ay yung kanyang pagiging mababang loob. Ayaw niyang magkaroon ng dahilan para magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang pamangkin. O dahilan para po sila ay mag-away. Instead na makipagtalo, mababasa natin sa sumunod na verse, na sa verse 9, makikita natin na nagsuggest po si Abraham kung ano yung pwede nilang gawin.
Pangalawa po, si Haring David. Siya po ay pinili ng Diyos na pumalit kay Haring Saul, na tinakwil po o nireject ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway. Bukod dito, inilarawan din po si David sa Biblia bilang isang makapangyarihang mandirigma at isang mahusay na pinuno. Ganun pa man, katulad po ni Abraham, kahit siya po ay may magandang standing sa harapan ng Panginoon, kahit siya ay tinaas ng Diyos, siya po ay nanatiling maamo at may kababaang loob. Sa 2 Samuel chapter 1, mababasa po natin yung kwento kung paano nalaman ni David yung pagkamatay ni Haring Saul at ng kanyang anak na si Jonathan. Sa verses 11 and 12 po, basahin po natin. Sabi po dito, nang magkagayoy, hinawakan ni David ang kanyang kasuotan at pinunit iyon. Gayon din ang ginawa ng lahat ng mga lalaking kasama niya. Siya'y nagluksa, umiyak, at nag-ayuno hanggang sa paglubog ng araw dahil kay Saul at kay Jonathan, na kanyang anak, dahil sa bayan ng Panginoon at sa sambahayan ng Israel, sapagkat sila'y namatay sa pamamagitan ng tabak. Kung familiar po tayo sa kwento ni David at ni Haring Saul, alam po natin na maganda yung umpisa ng kanilang relationship. No, siya po bilang hari at si David po bilang isang mandirigma. Saul initially favored David. No, in-employ niya pa po ito bilang isang musician at later as a military leader. No, dahil po sa pagkapanalo niya laban kay Goliath. At para ma-solidify po yung kanilang connection sa isa't isa, ipinakasal po ni Saul yung kanyang anak kay David. And later on, nagkaroon po ng maraming military achievements si David, dahilan para maging threat siya kay Haring Saul. Nagsimula pong magplano si Haring Saul ng masama laban kay David. No, and in multiple occasions po, nag-attempt siyang saktan at patayin si David. At dahil po doon, si David po ay namuhay ng laging tumatakas. Sa mga verses pong binasa natin, makikita natin kung paanong nagluksa at nagdalamhati po si David sa pagkamatay ni Haring Saul. Though maraming beses at paulit-ulit na siyang pinagtangkaan nitong patayin, no, pagtangkaan yung buhay niya, kitang-kita pa rin sa buhay ni David na hindi na-compromise yung character na dinevelop sa kanya ng Panginoon, which is being humble and meek. Pangatlo po, si Jesus. Bukod po sa halimbawa natin kanina, no, na nabanggit po natin na si Jesus may kakayahang harapin yung malalakas na hangin at malalaking alon. He is the same Jesus na may kapangyarihang magpalayas ng demonyo at matapang na tumayo at humarap sa mga religious leaders nung panahon niya. Jesus is Lord. Jesus is powerful. No, siya po ay may dakilang kapangyarihan at alam po yun ng Panginoon. Alam po yun ni Jesus na meron siyang kakayahan, na meron siyang kapangyarihan. Pero kahit gano'n, kahit alam niya yung bagay na ito, hindi niya ito inabuso at hindi niya po ito sinamantala. Siya po ay nanatiling maamo at may mababang loob. Isa pa pong halimbawa kung saan ipinakita ng Panginoong Jesus yung katangiang ito ay nung siya po ay nanalangin sa Garden of Gethsemane. Sa Mateo chapter 26 verses 39 to 42 na makikita po natin yung kwento na to. Sabi po dito sa verse 39, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa
at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang natutulog. At sinabi niya kay Pedro, sa makatuwid hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng 1 oras? Kayo'y maging handa at manalangin, upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang spirito ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Verse 42, muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin. Na nagsabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Ito po yung senaryo na nalalaman na ng Panginoong Hesus na siya po ay mamamatay sa pamamagitan po ng pagkakapako sa krus. Na yung bagay po na ito ay kalooban ng Diyos. Pansinin po natin kung paano kahit sa Kanya pong nalalapit na kamatayan, kalooban pa rin ng Diyos Ama yung nasa isip niya. Na even in deep anguish, Jesus' meekness was shown sa pamamagitan po ng Kanyang buong pagsuko sa plano ng Diyos. Sa kabila po ng pagdurusa, nakakaharapin niya. Sa verse 39, makikita po natin yung pagiging mababang loob ni Jesus sa kanyang panalangin. Na bagamat si Jesus po ay ganap na Diyos, mapagpakumbaba niya pong in-express yung human emotions niya sa Diyos. Yung kalungkutan niya, yung pagkabalisa niya, maging yung desire niya na mangyari po sa ibang paraan, no, yung dapat na mangyari sa kanya. Pero ganun pa man po, hindi dinemand ni Jesus sa panalangin niya na mangyari yung sarili niyang kalooban. Sa halip nagtiwala pa rin siya sa gagawin at sa kalooban po ng Diyos Ama. With this example po sa buhay ng Panginoong Jesus, masasabi po natin na ito na yung best and perfect demonstration of being meek. Jesus had the power to avoid such suffering. No, pwede niya naman pong iwasan yun dahil siya po ay Diyos. Pero pinili niya ang pagsunod na nagpapakita po ng tunay na lakas, no, in surrendering to God's purpose. Dito po sa pinag-uusapan natin, no, sa sermon po ng Panginoong Jesus, lahat po ng Beatitudes ay may kalakip po na pangako. For this one po, Jesus promises that they will inherit the earth. No, ano po yung ibig sabihin nito? I believe na yung pangakong ito ni Jesus is meant to give encouragement at patuloy na palakasin yung mga taong nagpapakita ng kaamuan at kababaang loob. Sa last verse po ng sermon, sa chapter 5, sinabi po ni Jesus sa verse 12 na magalak at magsaya kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo. The promise of heaven's reward ay upang palakasin ang bawat isa na sumusunod sa Panginoong Jesus. And to endure po persecution and hardship with joy. No, natiisin ang mga pag-uusig at mga paghihirap ng merong kagalakan. In the same way po, para sabihin ni Jesus na ang mga maaamo ay magmamana ng lupa, ito din po ay may layunin na bigyan tayo ng kalakasan, no, na i-endure yung mga sufferings and oppositions and yet respond with a gentleness, humility and meekness. No, lalo na po kapag alam natin na yung ating natural desires ay gusto pong i-overpower yung katangiang ito.
isang natural man po will respond na ma-offend siya. Na meron pong pagmamataas o na proud yung taong ito. Na minsan magre-retaliate pa siya, maiinis siya, at madalas gaganti siya. But since we know that Christ is our model, kung paano ang maging meek o ang maamo, He will empower us and strengthen us. No, na mag-submit po sa kalooban ng Diyos. This promise also serves as a reminder for us. No, isa pong paalala ito sa atin na doon po sa sinasabi sa Roma chapter 8 verse 17. Sabi po ni Apostol Pablo, "Now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory." Sa Tagalog, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Na dahil ikaw ay kay Kristo, all things are yours in Christ. All things are yours in Christ. Kung ikaw ay nakasama ni Kristo sa kanyang pagtitiis, ganon din na ikaw po ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. With this truth, hindi na po natin kailangang gugulin o i-spend yung buhay natin sa paghahangad ng maliliit na bagay. Na nagawin yung mga bagay sa sarili nating paraan. Hindi na po natin kailangang i-establish pa or i-defend pa yung sarili natin sa laban sa ibang tao. Sa halip tayo po ay binibigyan ng kalayaan na unahin at hanapin yung kaharian ng Diyos. At yung mga bagay po na makakapagbigay kaluguran kay Kristo. And with this, alam po natin yung kalakip na pangako kapag inuuna po natin yung kaharian ng Diyos at binibigyan po ng halaga yung pamumuhay na ayon po sa kanyang kalooban. Sabi po sa Mateo, ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa iyo. Sabi po ng mundo, yung mga nagmamataas, mga aggressive na tao at mga makapangyarihan, yung mag-i-inherit o magmamana po ng mundo. Ito po yung tinatawag nila ng sanlibutan na survival of the fittest. Pero para po sa Panginoong Jesus, ang tunay na makakaranas ng pangakong ito ay yung mga taong maaamo. Ano mo nga yung katabi mo kung maamo? No, sabi po ng Panginoong Jesus, ang magtunay na magmamana po ng daigdig ay yung mga taong maaamo at may mababang loob na nagpapasako po sa pamamahala at paghahari ni Kristo. Na yung pangakong ito po ay para doon sa mga taong ang pag-asa at pagtitiwala po ay na kay Kristo. And this promise is for those who gently and graciously serve and honor other people. No, bilang pagtatapos po, let me read yung sinabi ng isang American pastor and author. Sabi niya, "A meek man knows he is as weak and helpless as God declared him to be. But he knows at the same time that he is in the sight of God of more importance than angels." Sabi doon, ang isang taong maamo ay nalalaman at nire-recognize na siya ay mahina at walang magagawa sa ganang sa sarili niya lang. And he knows at the same time na siya po ay mahalaga sa mga mata ng Panginoon. Mas mahalaga pa kaysa sa mga anghel sa langit. This statement po captures yung Christian's balance sa pagitan po ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Dito po pinapakita ng isang Kristiyano na nanatili siyang lubos na umaasa sa Diyos para po sa kanyang kalakasan at kaligtasan. Yet, he is deeply loved at binibigyan po ng mataas na pagpapahalaga ng Diyos.
And lastly po, ang meekness po ay kailangan sa buhay ng isang mananampalataya ni Kristo. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan po ito. Na wag po nating isipin na yung bagay na ito ay optional po. No, yung pagkakaroon ng ganitong character or ganitong trait ay optional. No, hindi po. Being meek is necessary. At lagi po nating tandaan na hindi lang po ito basta kapangyarihan under our control. But it is the strength and power under God's control. And this means meekness ay tungkol po sa pagsuko ng lahat sa Diyos and being completely po at His disposal. No, I pray na yung bawat isa po sa atin mayroon pong nakuha at mayroon pong natutunan po sa salita ng Diyos this morning. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Let's pray po. Tayo po ay pumikit. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng iyong salita sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at grace mo sa amin na amin pong nararanasan sa bawat araw. This morning po, kami po ay lumalapit sa banal mong presensya, Panginoon, asking for a heart of meekness. Isang puso pong maamo, nagpapakumbaba at isa pong pusong mahinahon. And fully surrender to your will. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay matutong patuloy na magtiwala sa karunungan. Na lagi po kami humingi ng tulong sa iyo, Panginoon. We pray that you enable us to always choose gentleness sa paraan po ng aming pananalita, aming pong pagkilos, Panginoon. Lord, strengthen us nang sa ganun, Panginoon, kami po ay makapag-respond sa ibang tao with grace and compassion. Kahit pa po yung mga taong ito ay nakagawa po ng mali sa amin. Kaya mo, Panginoon, na lagi naming hanapin yung kapayapaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At hindi po namin maging katangian yung laging nagmamataas. Palambutin mo, Panginoon, yung aming mga puso. And above all, we pray that may our meekness ay makapagbigay po ng kapurihan sa pangalan mo. That we may reflect Christ sa lahat po ng aming mga ginagawa. And this morning, Lord, isinusuko po namin sa inyo yung aming mga plano at yung aming mga sariling kalooban in exchange po to your will na alam po namin mabuti para sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat po na minamahal mo kami, Panginoon. At salamat po sa pagmamodelo sa amin kung paano ba yung tunay na pagiging maamo, kung paano ba yung tunay na pagpapakumbaba, Panginoon. Dalangin po namin na katulad mo, Panginoon. Magawa din po namin yung bagay na ito sa pamamagitan po ng lakas at tulong na nanggagaling po sa banal na Espiritu. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay umawit sa Panginoon.
salamat, Lord. Salamat na naranasan namin yung presensya mo sa umagang ito. Salamat na ikaw yung aming tanging pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, na yung aming pagtitiwala ay nilagay po namin sa Diyos na mapagkakatiwalaan, sa Diyos na buhay at Diyos na tapat. Panginoon, we pray this morning, O God, na patuloy mo kaming tulungan at i-encourage, Panginoon, na patuloy na isuko yung aming kalooban sa iyo. Na hindi na po kagustuhan o kalooban ng aming sarili yung laging masunod, Panginoon. But this time, wholeheartedly sinusuko po namin yung mga bagay na ito in exchange po sa mabuti mong kalooban para po sa buhay namin. Muli po, Panginoon, salamat. And as we continue, Lord, sa aming pong groupings, Panginoon, sa aming discussion, may we experience your presence, Lord, sa pamamagitan po ng aming ibabahagi sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy mo kaming palakasin sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, nakakaupo po na tayo. For our groupings po, sige po, for our groupings po, mag-share lang po tayo, no, mag-isip po tayo ng isang pagkakataon kung saan po tumugon tayo ng may kaamuan sa halip po ng galit, sa halip po ng pagmamataas. Pangalawa po, how can trusting God help you grow in weakness? Now, paano ka matutulungan ng pagtitiwala sa Diyos na lumago po sa kaamuan? Ayan. Think of a time when you responded with meekness instead of anger and pride. How can trusting God help you grow in meekness? Now, ayan po yung may Tagalog po dyan, basahin na lang po natin mamaya. Same grouping pa rin po tayo. Dalawang grupo po sa mga nanay, yung mga kabataan po sa labas, tapos yung ating mga kalalakihan po sa likod. Sige po. Sige po, tayo na po tayong lahat. Sige po, basahin niyo po muna kung babasahin niyo po. Marami yan. Question number 1, maraming example yan.